In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine help without being comforted. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Ah, despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of Mary, foster father of our Lord, and patron of the Catholic Church, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating daily conference on the life and the glories of Saint Joseph. Ang conferences natin ay uploaded regularly in our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell, okay? Ginagawa natin ang serye na ito dahil pinagdiriwang natin sa taong ito ang taon ni Saint Joseph bilang paggunita sa ika-150 taon ng kanyang pagiging patron ng simbahang Katolika. Okay? So ngayon ay let us go to the topic. Ang topic natin ngayon ay Saint Joseph in the order of the hypostatic union. Okay? Saint Joseph in the order of the hypostatic union. So, una, ang sabi ng author ay ito: whatever God disposes is disposed in a marvelous and perfect order. Okay? So, tatandaan natin na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Okay? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. So, lahat ng bagay na kanyang nilikha at lahat ng bagay na kanyang niloob ay talagang inilagay niya sa isang kaayusan. Ang kaayusan na ito ay tinatawag nating hierarchy. Okay? Hierarchy. Sabihin nun, ito ay kaayusan ng pangkat, kaayusan ng pangkat ng mga nilalang. Okay? So, ang sabi dito, ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo dito sa sanlibutan, sa mundo, ay lumalarawan at tumutulad sa makalangit na daigdig o makalangit na Siyon. So kung paanong sa langit mayroong kaayusan ang iba't ibang mga pangkat ng mga anghel. Remember, there are choirs of angels. There is an angelic hierarchy. Gayon din naman, okay, dito din sa ibabaw ng mundo. Okay? There is a hierarchy of grace. Okay? Mayroong kaayusan, okay, ng mga pangkat ayon sa larangan ng biyaya. And in this hierarchy are included various orders, pangkat ng mga tao, okay, or ministries. Okay? Ang sabi nga ni St. Thomas Aquinas, the orders and the ministries excel each other in proportion to their nearness or approximation to God. Ano ibig sabihin nun? Ang sabihin nun, yung antas, okay, ng isang pangkat ng mga nilalang. Okay? Yung antas ng pangkat ng mga nilalang ay
naaayon, yung antas na yon ay naaayon sa pagiging malapit nila sa Diyos. So, kung paanong sa mga anghel, mas malapit ang pangkat ng mga anghel na iyan sa trono ng Santissima Trinidad, okay? Mas mataas ang nasabing pangkat. Okay? So in the hierarchy of angels, the closer that rank of angels would be to the throne of the Blessed Trinity, the higher the rank. Halimbawa, ang pinakamalapit sa trono ng Diyos ay ang mga serapin. These are the angels of fire. Okay? At habang papalayo sila sa trono ng Diyos, pababa ng pababa ang antas o ang ranggo ng nasabing pangkat. At ang pinakamababa sa mga pangkat o ranggo ng mga anghel ay ang mga anghel. Those who belong to the rank of the angels. Dahil sila are directly associated with us. Okay? Pinadala sila ng Diyos, inutusan sila ng Diyos para mamuno, gumabay, at magtanggol sa ating mga tao. So, they are the ones who exercise their ministry of custody over the human beings. Therefore, as compared to the seraphim, sila yung pinakamalayo sa Diyos. Therefore, ito ang pinakamababa na ranggo. So, tandaan nyo, ganun din sa mga ranggo o sa mga pangkat ng mga nilalang o kahit yung mga pangkat ng mga tao dito sa simbahan, sa kaharian ng Diyos. Okay? Mas malapit yung pangkat mismo sa Diyos, mas mataas ang kanyang antas o ang kanyang ranggo. Okay? So, the closest they are to God, the higher they are in rank. And sa mga ranggong ito, sa mga pangkat na ito, whether they be angelic or human, okay, is the order of the hypostatic union. Okay, ito yung orden ng hypostatic union in which Jesus Christ is both God and man. So sa lahat ng sa kabuuan ng kaayusan ng lahat sa kabuuan ng kaayusan ng santinakpan, okay? Ang pinakamataas doon ay ang pangkat ng hypostatic union. Bakit? Kasi nandoon mismo ang ating Panginoong Jesus, tunay na Diyos at tunay na tao. Now, what is the hypostatic union? Okay? Ang hypostatic union, ito'y nangangahulugan na ang walang hanggang Diyos anak sa kanyang pagkakatawang tao ay nag-angkin ng kalikasan ng tao. At he united, inangkin niya ito sa kanyang it is united sa kanyang sarili in a personal unity. Sa madaling salita, sa iisang persona ng Diyos anak, okay? Sa iisang persona ni Jesucristo, ang dalawang kalikasan, ang kalikasan ng Diyos at ang kalikasan ng tao, bagamat sila'y nananatiling magkaiba sa isa't isa, subalit sila ay nagkakaisa, okay? Iisang persona lang yan. So, ang sabihin nun, ang
ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi iba ang Hesus na Diyos sa Hesus na tao, kundi sila ay iisang Hesus lamang. At ang iisang Hesus na yan ay ang Diyos Anak. Okay? Iisa lamang ang Diyos Anak at yan ay si Hesus. Subalit sa iisang Diyos Anak na yan, kay Hesus, ay nagkakaisa ang kalikasan ng Diyos at ang kalikasan ng tao. Kaya nga ang buong nilikha, ang buong tinakpan ay nakaayos batay sa kanilang relasyon sa iisang Diyos Anak na iyan na tunay na Diyos at tunay na tao. Anong basihan yan? Ang basihan yan, ang sulat ni Apostol San Pablo na kung saan siya sabi niya na si Jesucristo, okay, holds all things in Himself. Okay? Pinag-iisa ni Jesus ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Therefore, at the very center of the created world is God the Son. Okay? At the very center of the created world is Jesus Christ, who holds all things together in Himself. Okay? So, in the order of grace, may mga pangkat ng mga tao na nauna sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak at mayroon namang pangkat ng mga tao pagkatapos magkatawang tao ang Diyos Anak. So, there are some orders which precede the incarnation and some orders follow the incarnation. So, what are the orders of grace that precede the incarnation? Ang pinakamalayo ay ang mga patriarka. Okay? Ang pinakamalayo ay ang mga patriarka na siyang pinakaninuno ng ating Panginoon. Okay? So, simula yan kay Abraham, okay? Kay Abraham patungo ang pinakamalapit kay Jesus ay sina San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng mahal na birhen. Bago pa kina Abraham, nandun si Noe. Bago pa kay Noe, nandoon sina Adan at Eva. Okay, yung pinakamalayo ay sina Adan at Eva. Ang pinakamalapit kay Jesus ay ang kanyang lolo at lola, si San Joaquin at si Santa Ana. Ngayon, sunod yan ay ang pangkat ng mga pare, okay, na siyang pauna sa pagkapari ng ating Panginoong Jesus. So, titingnan nyo, okay, sina Aaron, okay, si Levi, pagkatapos ang mga panganay ng mga anak ng Israel, mga panganay ng bawat pamilya. Okay? So, si Aaron, si Levi, pagkatapos ang mga panganay. Tatandaan nyo na bago naging eksklusibong pangkat ng mga pari
ang mga anak ni Levi, ang mga Levita, okay, bago nangyari yung trahedya ng bundok ng Sinai, yung pagsamba ng mga Israelita sa Ginintuang Guya, ang lahat ng mga panganay na anak na lalaki ng bawat pamilya ay tumatayong mga pari. Pagkatapos ng pangkat ng mga pari ay ang mga propeta. Okay? So kung yung mga pari, kung ang pagpapari ng mga nasa lumang tipan ay nagkaroon ng kaganapan sa kay Hesukristo na siyang pinakamataas at pinakadakilang pari o pinakadakilang saserdote. Okay? Sunod naman, ang mga propeta naman ang siyang nagpahayag sa buong mundo ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pinakadakila sa mga propeta ay yung pinakamalapit kay Jesus. Sino yun? Si Juan Bautista. Kasi si Juan Bautista ang nakakita ng katuparan ng lahat ng mga propesiya sa lumang tipan. Nakita niya si Jesus. Okay? Nakita niya si Jesus, nakasalumuhan niya si Jesus, nakita niya ang kaganapan ng mga propeta, ng mga propesiya. Siguro kasunod ni Juan Bautista, maaring si Simeon at si Ana, yung dalawang matatanda sa templo na sumalubong sa ating Panginoong Hesukristo. Ang palayo ng palayo ng palayo. Okay? So, sa mga propeta, ang pinakamalapit ay si Juan Bautista. Sa mga pare, okay, makikita natin, sina Aaron, sina Levi, maari ang pinakamalapit ay si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista. Okay? Tapos sa mga ninuno, okay, pinakamalapit ay sina Lolo at Lola Joaquin at Ana. Ngayon, pagkatapos naman ng hypostatic, yung incarnation, sinong pinakamalapit? Ang mga apostoles, ang mga alagad ng Panginoon na nakasalumuha, nakakita kay Jesus, nahawakan nila si Jesus, etc. etc. Sila ay naging saksi ng kanyang pangangaral, himala, pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay, at ng kanyang pag-akyat sa langit. Okay? So sila yon. Pagkatapos naman ng so as the apostolic order was nearer than any other to Jesus, even so, sabi ni St. Thomas, did the apostles receive greater graces than all the other saints in all the other orders of the church. So after that, you have the other orders, namely the orders of the pastors, and then the orders of the doctors, and then the virgins, and then of the holy men and women. Kung titingnan nyo sa listahan ng mga santo, okay, they are arranged in different orders according to importance. The highest of which would be the apostles, and then the pastors, and then the doctors, and then the virgins, and then the apostles, the martyrs, the apostles, the martyrs, the pastors, the doctors, the virgins, and then all the other men, holy men, and women. Yun ang kaayusan. Okay? So, before the incarnation, ang kaayusan, the prophets, the priests,
and the ancestors. After the incarnation, the apostles, the martyrs, the pastors, the doctors, the virgins, and then the holy men and women. Okay. Ngayon, so para nakikita nyo, parang bundok yon. Okay? Before the incarnation, after the incarnation. So mula sa tuktok, okay? Prophets, apostles, priests, martyrs, pastors, ancestors, doctors, virgins, holy men and women. Okay, nakikita niyo yan? Parang bundok. Anong pinakatuktok? Ang pinakatuktok is the order of the hypostatic union. Nandun si Jesus. Okay? Si Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Okay? So, in Him alone, from Him alone, through Him alone is truth, salvation, and life. Okay? So, even as the planets of the firmament revolve around the sun, kung paano yung mga planeta ay umiikot sa araw at tumatanggap mula sa araw ng kanyang liwanag, init at kapangyarihan, gayon din naman kay Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos, umiikot ang iba't ibang mga pangkat sa kaayusan ng biyaya. At mula kay Kristo, tumatanggap sila ng liwanag, kabutihan, at kapangyarihan upang maisagawa ang kanilang kanya-kanyang pananagutan at papel na dapat nilang tanggapin, na dapat lang gampanan. Gayon din naman, okay, the greater or the less grace and dignity do they receive as they are more or less approximated in their ministry to Jesus. Okay, the author of grace, just as one who is nearer to the fire participates more largely in the heat. Diba? Sa mga planeta, ang pinaka nakakasagap ng liwanag at init ng araw ay ang planetang pinakamalapit sa kanya, Mercury. Anong pinakamadilim na planeta? Anong pinakamalamig na planeta? Yung pinakadulo, Pluto. Okay? Ganon din naman, in the order of grace, yung pinakamalapit kay Jesus, ang pinaka nakakasagap ng kanyang liwanag, biyaya, at kapangyarihan. Okay? At so, it is clear that the order of the hypostatic union transcends and surpasses all other lower orders, even so as the sun transcends the inferior stars. Now, that supreme order of the hypostatic union ay binubuo ng tatlo lamang. Sino yun? Si Jesus, si Maria, at si Jose. Okay? Si Jesus, ang tunay na Diyos at tunay na tao. Si Maria, ang ina ng Diyos at ina ng mga tao. At si San Jose, ang asawa ni Maria at ang tumayong ama ni Jesus dito sa lupa. So, Jesus is the principal subject of the incarnation, the author of the redemption of the world. Mary is the immediate cooperatrix, the executrix of the incarnation itself. But Saint Joseph is the faithful depository of Mary and Jesus.
Siya ang tapat na tagapangalaga ni na Jesus at ni Maria. Okay? He was to provide that this sublime mystery of the incarnation and redemption should be brought about with the greatest possible congruity. So siyang pinaka malapit na malapit mismo sa Birheng Maria at sa ating Panginoong Hesu Kristo. So, ang sabi ng pamosong theologian na si Suarez, there are other ministries appertaining to the order of the hypostatic union, which in its kind is more perfect, and we affirmed of the dignity of the Mother of God, and in this order is constituted the ministry of Saint Joseph. Okay? Although the ministry of Saint Joseph, among that is the lowest grade, pinakamababang rangko, doon mismo sa circle na iyan. Okay? Nevertheless, the ministry of Saint Joseph surpasses all others because Saint Joseph is found in this superior order. Okay? Kaya nga, Saint Joseph, okay, sorry, hindi ko na makita. So, it is to Saint Joseph that God committed the special care never given to others. Kay San Jose, pinagkaloob ng Diyos ang natatanging papel ng pangangalaga na hindi pinagkaloob sa iba. Ano yon? Ang magpakain, magpalaki, magturo, at magtanggol sa Diyos na nagkatawang tao. Kay San Jose lang binigay yon. Okay? Kay San Jose lang binigay yon. So, si San Jose ang itinuring at itinalagang ulo ng pamilya, at siya ang he belongs to the service of a God-man. Pinaglingkuran niya ang Diyos na tao. Okay? And transcends in dignity all other saints. Okay? Nalalagpasan niya sa karangalan ang lahat ng mga santo. Okay? Dahil sa pinakamalapit siya sa mahal na birhen at pinakamalapit siya sa ating Panginoong Hesu Kristo. Ngayon, ano implikasyon? Okay? What are the implications of the fact that Saint Joseph belongs to the order of the hypostatic union? Okay? Number 1. Okay? Hindi matatawarang karangalan ang binigay kay San Jose na mapabilang sa pangkat ni na Jesus at ni Maria. Okay, hindi matatawarang karangalan kay San Jose ang ibilang sa pangkat ni Jesus dahil siya'y anak ng Diyos, hari ng mga hari, at ni Maria na ina ng Diyos at reyna ng buong santinakpan. Okay? So to be united with them in the closest relations and enjoy their most entire confidence. Okay? Di ba? Yung mga miyembro sa gobyerno nagkakandara pang mapalapit sa presidente.
Yung mga tao sa kaharian nagkakandara pa na mapalapit sa hari. To the point na minsan inaalok nila sa hari ang anak nilang babae upang maging asawa ng hari. Okay? Kung ganyan ang nangyayari sa sanlibutan, pareho din to sa kaharian ng grasya. Okay? So, if the ones closest to the kings are the most honored, di lalo pa kay San Jose, that he was destined by God not only to be the first in his court and closest in his confidence, but even to be the reputed father of the King of Kings. So, next to the divine maternity, no honor in the world is comparable to the honor of Saint Joseph. Number 2, ang mapabilang sa pangkat na ito ng hypostatic union implies being pagkatapos kay Jesus at pagkatapos kay Maria, okay? Walang iba pang tao ang hihigit pa sa lahat ng mga santo, whether they be from the Old Testament or the New Testament. Wala nang hihigit pang tataas sa kanila, dadakila pa sa kanila maliban kay San Jose. Okay? It follows that whoever has a place in this order, even if he is in the lowest level of that order, as Saint Joseph has, okay, he ranks before all who are even in the highest grade of a lower order. So mas nakahihigit pa si San Jose sa pinakamatataas na mga pangkat ng mas mabababang pangkat. So Saint Joseph is higher maybe than the apostles, higher than the martyrs, higher than the pastors, the doctors, the virgins, the saints. Saint Joseph is higher than the prophets, higher than the priests, and higher than the patriarchs. Okay? So, siyang pinakamataas. Number 3, Saint Joseph is superior not in nature but in dignity to the angels themselves. Okay. Bagamat he is not higher in nature than the angels, because remember that the angels belong to a superior, to a nature superior to human nature. Okay? Pero in dignity, sa karangalan, mas mataas si San Jose kesa sa lahat pa ng mga anghel. Why? Because the orders of angels are subject to the order of the hypostatic union, subject to Jesus their King and Head, subject to Mary their Queen. Therefore, okay, when the Eternal Father sent His divine Son on earth, He commanded all the angels to adore Him. Okay, natatandaan niyo, we had that talk about, ito yung dahilan kung bakit nagrebelde si Lucifer sa Diyos. Kasi sinabihan sila ng Diyos, kapag ang aking anak ay naging tao, paglilingkuran niyo siya, at ang kanyang ina ay magiging reyna ninyo. Ang sabi ni Lucifer, Panginoon, siyempre habang ang anak mo ay nandyan, kapantay mo, kapiling mo bilang Diyos, kailangan ko siyang paglingkuran. Pero naman, kapag naging tao yan, magiging mas mababa siya sa mga anghel. Hindi ko siya paglingkuran. Non serviam.
Yung nanay niya hindi ko paglilingkuran kasi tao lang, non serviam. Okay? Pero yun nga, that is the divine decree of God. That the angels will serve the Son of God, and the angels are at the beck and call of His human mother. Okay? So the angels are supposed to be subject to the order of the hypostatic union. And so, on account of Jesus, the angels became subject also to Mary and Joseph. Dahil kay Jesus, ang mga anghel ay nagpasakop din kay Maria at kay Jose. Okay? Kaya't pinaglingkuran nila si Maria at Jose. Binalaan. Okay? Tinulungan. Remember? Ilang beses na nakakuha ng mensahe mula sa anghel sa isang panaginip si San Jose. Sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, pinagtanggol sila ng mga anghel. They were given consolation. Okay? So, the angels, the angel assured Joseph that his spouse conceived the Son of God. The angel warned Joseph of the plot of Herod. The angel, placed the virgin and the child in safety and announced to them when they could finally return to the land of Israel. Number 4. Si San Jose ay dakila dahil siya ang totoong ulo, at tagapangalaga ng banal na mag-anak. He is truly the head and guardian of the Holy Family. So to rule, kung tutuusin ang karapatan na mamuno, ang karapatan na mamahala sa pamilyang ito ay dapat karapatan ni Jesus. Bakit? Dahil siya ay Diyos at si Maria at Jose ay kanyang nilikha lamang. Okay? Si Maria at Jose ay mga likha lamang ng Panginoon. Subalit, nagpasakop si Jesus kay Jose at Maria upang maging halimbawa ng perpektong pagpapakumbaba. So, naging niloob ng ating Panginoong Jesus na luwalhatiin si San Jose at ibigay sa kanya ang napakataas na kaluwalhatian. Ginalang niya bilang ulo at tagapagtanggol ng banal na mag-anak. So, Joseph had rule and authority over the Son of God himself and over the very Mother of God, the Son. Saint Joseph being the head and guardian of Jesus, the head and guardian of Mary, became the patron and guardian of the church. Because the church is the spouse of Christ, the church is the daughter of Mary, the church is the body, the mystical body of Christ. Kaya nga, ito yung celebrate natin itong taong to. Pope Pius, Blessed Pius IX, proclaimed Saint Joseph patron of the Catholic Church 150 years ago. Bakit tinanghal na patron ng simbahang Katoliko si Saint Joseph? Ang sagot, kasi kay San Jose ipinagkatiwala ng Diyos ang pangangalaga at pamamahala kay Jesus at kay Maria.
Nagpasakop sina Jesus at Maria sa authority ni San Jose bilang ulo at guardian ng banal na mag-anak. Number 5. Dahil dito, okay, Saint Joseph became the representative of God the Father. Kung tutusin, ang Diyos Ama lamang ang nag-iisang may karapatang tawaging Ama ni Jesus. Dahil ang Diyos Anak ay sumilang sa Kanya bago pa nagsimula ang lahat ng panahon. Subalit, tandaan natin, the same God would never give His glory to another. Okay? That God who in communicating to His Word, ibinigay ng Diyos sa Kanyang salita at sa Kanyang Espiritu Santo, sa Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ibinigay ng Diyos ang pakikibahagi sa Kanyang makadiyos na kalikasan. He communicated to the Son and to the Holy Spirit His divine essence. Okay? But He did not communicate to God the Son, He did not communicate to God the Holy Spirit His divine paternity. Yes, Jesus and the Holy Spirit are God because the Father communicated to them His divine essence. But Jesus is not the Father. The Holy Spirit is not the Father. God did not communicate to Jesus and the Holy Spirit His divine paternity. But, tingnan nyo to, He was so generous to Saint Joseph to concede to him His glory. And God the Father shared with Saint Joseph His name and His paternity. Okay? God gave Saint Joseph a share in His name and in His paternity. So much so, na walang tao sa buong santinakpan ang tinawag na Ama ni Jesus, maliban kay San Jose. Okay? So God gave to Saint Joseph a share in His glory and dignity as the Father of Jesus. Jesus, God the Son, called Joseph His Father. Okay? So, the Father, Eternal Father, committed wholly in His charge His well-beloved Son. The Divine Son submitted Himself entirely to His care and to His will, and the Holy Spirit consigned and committed to Saint Joseph, Mary, His immaculate spouse, so that this holy family, of which Saint Joseph is the head, was another triad on earth, a resplendent image of the most blessed Trinity, the triad in heaven. Saint Joseph represented the Eternal Father, Jesus representing and being in very truth the Son of God, and Mary representing the eternal love who is the Holy Spirit. Okay? That's why Saint Francis de Sales would say, pwede nating sabihin that the Holy Family was a Trinity on earth, which is the very representation of the Blessed Trinity in heaven. And then last but not the least, because of this, Saint Joseph,
uh, must have been predestined to receive greater gifts and graces. Dahil dito, na napakalapit niya kay Jesus at kay Maria, natitiyak natin tumanggap ng lalong mas maraming biyaya at kaloob si San Jose kaysa sa iba pang mga santo. That he was made worthy to be very near to Jesus and Mary, made worthy to discharge most fruitfully those high ministries to which he was elected. Okay? Since Joseph was to be the guardian, companion, and ruler of the most blessed Virgin and of the child Jesus, is it possible to conceive that God would have made a mistake in choosing Saint Joseph? Nagkamali ba ang Diyos sa pagpili kay San Jose? Okay? Nagkulang ba ang Diyos sa anumang kakayanan na piliin si San Jose? Okay? No. Okay? God selected the best man for the job. Okay? He selects anyone to perform some great work. He bestows upon him all the virtues needed for this accomplishment. Kaya nga po, wag nating pagdududahan ang kakayanan ni San Jose. Closest to Jesus, closest to Mary. He is the greatest of all the saints, and he is even greater than all the angels in dignity. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster son by the pleading of thy prayer. And do thou, in like manner, render the most blessed Virgin thy spouse gracious unto us, for he is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. Saint Joseph, pray for us. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po for joining us in today's conference. Huwag po sana tayong manghinawa sa pagdadakila natin kay San Jose, dahil ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya ang Kanyang bugtong na anak at ang mahal na Birheng Maria. Huwag tayong mag-atubili na ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya. God bless you, and don't forget to like and to share.